Magandang araw, Malacanang Press Corps. Kaninang umaga ay muling pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa ika-4 na Uplift Committee meeting. Maliban sa mga nagawa ng mga programa at pagbibigay ng ayuda, layunin ng Pangulo na tukuyin ang iba pang mga posibleng hakbang para pagaanin ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino sa kabila ng mga hamon na sama-sama nating hinaharap. Sa nasabing meeting, kampante ang Pangulo na ang kasalukuyang mga hakbang ng pamahalaan ay nananatiling aktibo at nagpapatuloy base sa pangangailangan ng taong bayan. Ayon sa kasalukuyang tala, nasa mahigit 24,000 OFWs na ang nabigyan ng tulong ng pamahalaan, samantalang aabot na sa higit 4,000 OFWs at 1,300 dependents ang natulungan upang makauwi ng ligtas sa Pilipinas. Pagdating naman sa ating supply ng langis, nasa 471,000 barrels na ang na-deliver sa bansa, habang nasa 1 million barrels out of 2 million barrels ang na-confirm sa ating order. As of today, April 21, nasa 52 days na ang average supply natin ng langis. Patuloy namang sinisiguro ng pamahalaan na mayroon tayong sapat na supply para tuloy-tuloy lang ang trabaho at mga serbisyo. Para naman sa pamimigay ng ayuda sa ating mga kababayan na mula sa vulnerable sectors, nasa higit 977,000 PUV drivers na ang natulungan sa ilalim ng AIX program ng DSWD. Aabot na rin sa mahigit 373,000 ang beneficiaries ng ating fuel subsidy. Nasa 425 drivers mula NCR naman ang napabilang sa tupad, tuloy pasada pilot program. Para naman tiyakin na matatag ang ating supply ng kuryente, kasalukuyan ng pinabibilis ang paggawa ng 22 renewable energy projects na may katumbas na 1,471 megawatts capacity. Habang nasa 86.89% na sa 665 government agencies ang compliance sa energy saving measures ng pamahalaan. Nasa 2,933 agencies and entities din ang sumusunod sa flexible work arrangements upang makatipid sa petrolyo at kuryente. Para naman siguruhin na mananatiling mababa ang presyo ng mga bilihin, umabot na sa higit 402,000 ang mga benepisyaryo ng 20 pesos na bigas, habang nasa 661 sites na ang na-launch sa ilalim ng programa. Nasa 14.90 million kilograms ng bigas naman ang naibenta sa murang halaga para sa mga kababayan natin na mula sa vulnerable sectors. And-extend na rin ang price hold para sa basic necessities and prime commodities para mas malayo pa ang maaabot ng budget ng bawat pamilyang Pilipino. Walang price increase ng basic needs at prime commodities hanggang May 10. Patuloy na titindig ang gobyerno kasama ang mga mamamayan upang salagin ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Makakaasa po ang lahat ng ating mga kababayan na hindi titigil ang administrasyon sa pagkilos upang maibsan ang bigat na dulot ng tensyon sa Middle East.